Oh yeah! What's up kami sa mga karibil? Diyan magkasulo here. Ang may pinakamalakas na pwes sa buong kalawakan. At yun na nga no, mga karibil. Ito si karibil Nick Sir. Paano na yan karibil? Hintay na lang ulit. Ayan, okay. Nag-comment siya sa dun sa video ko na Caravan, no? Pumunta ako sa Foodpanda Caravan. Hindi na ayos yung account ko, mga karibil. Pero mga karibil, ito, no? Good news, no? Kasi pumunta kaming Caravan, no? Ito, mabilisan lang. Gumising ako ng 5 a.m. Talagang nagdasal ako, sana maayos na yung Foodpanda account ko kasi sa Caravan nag-aayos sila ron. Tapos may kasama ako kapanda ko rin na isa. Restrict din yung account niya, parehas ko. So, 5 a.m. ako nagising, tapos tinawagan ko siya. Sabi ko, pre, oras tayo. 7 a.m. nagkita kami sa Jollibee Bago Bantay. Tapos binagtas namin o biniyahe namin, no, ng medyo mabilis, no. Hindi naman nagmamadali, sakto na takbo lang. Commonwealth, okay, halos 30 minutes biniyahe namin. Dumating kami doon mga 8 a.m. doon sa Caravan, Foodpanda Caravan. Doon niya Carmen yun. Nako, pagdating namin doon, ang haba na ng pila, mga karibil. Kasi yung Caravan na yun, hindi lang siya pang ayos ng restriction ng account. Rin siya, applyan ng bagong new rider Foodpanda. Okay, so ang daming tao doon. Halos yung nag-a-apply 1,000. Tapos yung nagpapayos naman ng restriction 1,000 rin. Okay, so pinila namin 2,000. Talaga nagtiyaga kami mula 8 a.m. Pumila kami, dumating kami doon sa listahan ng pila 9 a.m. Sabi ko, mukhang medyo mabilis sabi ko. Tapos, tinanong ko kung saan nagpapayos ng restriction, magkahiwalay compliance, may sariling pila, yung application o new apply, magkahiwalay. Sabi ko, mukhang may yung pila sa nagpapayos ng account Sabi ko, baka mabilis tayo dito. Okay. Ngayon, doon sa nagpapayos ng account, no, siyempre tinatanong pa yan. Medyo matagal pala. Okay, so nagkantay kami 9, 10, 11, magto-12. Sabi ng kasama ko, kain muna tayo para kahit magantay na tayo ng matagal. Sabi ko, sige, kain muna tayo. Lumbas kami doon. Kumain kami along Commonwealth. No, kinain namin 100 pesos. Binagongan. Okay. Tapos bumalik na kami. Pila kami doon. 12, no? Balik kami. 12. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hours. Di lang kasi mula 8 hanggang 5 hours. 8 to 5 p.m. Okay, 5 hours. Pagdating namin doon sa nagla-laptop, Panda agent, lapit na kami. Sabi nung Panda agent, ay sir, di kami nag-aayos ng restriction ng account dito. Ang inaayos lang namin yung inactive account. Okay, ibig sabihin nun yung mga bumiyahe na hindi na bumiyahe na matagal. Okay, kasi pagka hindi ka bumiyahe na matagal, sa Foodpanda, siguro may 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, gano'n, mas matagal pa, mali-restrict din yung account po. So, dapat gagawin, may update mo yung requirements mo, katulad ng NBA clearance, TIN, yan. Pero in-update lang naman yung NBA clearance, di ba? Yearly kasi yan, expired. Yun lang daw inaayos nila. Yung restriction, katulad sa amin, hindi nila inaayos. Sabi ko, nagulat ako, isip ko, bakit di nyo pa sinabi agad nung simula pa lang kami nagpumila, 8 a.m. Tapos sabi ng Panda agent, meron ditong QR code. I-scan nyo yan. Tapos mag-appeal na lang kayo about sa problem nyo, sa account nyo. Okay, o sa case nyo. Sabi ko, hindi pa sinabi agad na mag-i-scan na lang pala. Lang yan. So, pero sabi, priority yan. Yung QR code na yan, pag diyan kayo nag-appeal, priority ng Foodpanda, mabasa yung appeal nyo. Sabi ko, parang nawalan na ako ng pag-asa. Kasi siyempre, sa dami ng Foodpanda rider sa buong Pilipinas. Diba? Kasi doon pa lang, nag-apply doon, 2,000 Ay, yung tao doon, 2,000. Doon pa lang sa lugar na yun paano pa sa buong Pilipinas, halos 1,000,000 siguro. Tingin ko lang, no? Kasi ang dami ng rider. So, siyempre, marami nag-a-appeal, marami na nare-restrict, no? Kasi kadalasan nare-restrict yung mga katulad ko na delivery rider sa customer na hindi
hindi maayos, no? Yung tulog. Pag dideliver mo, tulog. Tapos hindi mo makontak, fake book, mga ganun, no? Well, katulad ko, inaayos ko naman yung trabaho ko. Maano ka sa customer na hindi maayos na nag-order, no? Yun. Pero minsan, rider talaga, no? Minsan gumagawa ng hindi maganda, yun. Pero ano na, yun talaga, pagka gano'n, wala na yun. Okay, mabalik tayo, no? So, yun, sa QR code daw, priority daw yun pag doon ka nag-appeal. So, wala naman kami magawa, kundi iscan na lang yun. Tapos nag-appeal kami, sinabi ko yun. Tapos, umuwi na kami ng luwaan. Pero, mga kalbil, no? Pag uwi ko, kinabukasan, nag-email yung Food Panda. Okay? Appeal approved. Gulat ako. Tapos, kumbaga natanggal na yung restriction. Gulat ako. Tapos, tinignan ko yung account ko, naka-restriction pa rin. Sabi ko, ba't gano'n? Naka-restriction pa rin, pero na-approve na, na-lift na. Okay, sabi, ayusin ko na lang daw yung pag-RTB ko, return to vendor. Sulat ko yung code. Kasi hindi ko nasulat yung code Pero pagbigyan ako. Pero naka-restrict pa rin. So, nag-email ulit ako. Nag-appeal ulit ako. Sabi ko, di pa na-lilip yung restriction ko. Nagkamali kasi ako ng rider ID ko no. Tama dun sa rider ID, sa message ko, mali yung na-type ko. Baka sabi ko, naku, nagka-problema pa. Pero mga ilang oras, nawala na yung restriction ko. Mga kalbil, good news, no? Mga kalbil, nawala na yung restriction ng Food Panda ko. Okay? Nakabiyahe na nga ako kahapon. Yun. Okay, 2 araw na nga ako nakabiyahe. Good news. Papasalamat talaga ako kay Lord God. Okay, kasi si Lord God naman talaga ang lahat ng may dahilan, mga nangyayari sa atin. No, mga kalbil. So, nagdasal ako, maayos na yung Food Panda account ko, naayos na mga kalbil. Kasi laking pasalamat ko kasi diyan ako kumukuha ng panggastos dito sa bahay namin sa araw-araw, pangkain namin, pangbigay ko ng baon sa 3 anak at pambills namin. Okay, kahit na kulang, no, or konti nakukuha ko sa Food Panda, hindi sapat, at least meron, no. At least kahit papaano, no. Kasi magawa na lang ako ng iba pang trabaho, no. Ayun, no? So, yun. Good news, no, Karibil. Hindi na ako maghahantay ng next caravan kasi okay na yung Food Panda account ko. So, iingatan ko na lang yung Food Panda account ko at magdadasal ako na wala na mangyari masama sa Food Panda account ko. At yung maging customer ko, sana lahat maging maayos, no? Kasi minsan nakakaproblema sa customer, no? Minsan, pagka nagbago yung isip ng customer, papakancel nila yung order nila. Naku, tatamaan yun. Yung katulad ko, delivery rider. Huwag naman sana, no? Sa mga customer, pag umorder na kayo, huwag nyo na cancelin kasi kami tatamaan delivery rider. Tapos, pag umorder kayo, abangan nyo naman, no? Yung pag-deliver namin. Minsan kasi iba natutulog or parang wala sa bahay, no? Pinadeliveran lang yung kapatid, gano'n. Dapat i-inform na may deliver, no? Kasi hirap no? Tapos wrong pin, okay, pakiayos nyo naman na wag sana wrong pin yung location. Minsan kasi Marvel, nakapin, malapit lang, no? Example, sa Bagbantay lang siya nakapin. Pero, nasa ibang lugar pala talaga siya. Nako, ang hirap nung ganun. Tapos, ang pinaka-worst, fake book. Nako, sa mga customer na nagpe-fake book, huwag kayong gumawa ng ganyan kasi talagang tatamaan yan kaming mga delivery rider. Pag na-fake book kami, mangyayari sa account namin, sa trabaho namin, maapektuhan, masususpindi kami. Ako, nasuspindi. Na-restrict account ko, halos higit 1 buwan dahil lang doon sa fake book. Kaya huwag kayong magpe-fake book. Kung meron kayong kagalit, okay, huwag kayong gagawa ng fake book. Hindi kasi yun na maapektuhan yung kagalit nyo Madali lang i-deny nung kagalit nyo na wala akong order. Yari na yung delivery rider, okay? Kasi sa delivery rider na katulad ko,
may bilang ang cancel. Okay, ibig ko sabihin, pwede naman namin ibalik. Kaso, may bilang, no? Dapat 2 cancel lang sa isang linggo. Paano kung yung fake book sa isang araw, pag magkasunod pa na cancel, yari na rin kami. Okay. So, hanggat maaari, hindi kami nagka-cancel Inaabonohan namin paano kung napakamahal? Di ba? Kaya sa mga customer na po fake book, wag na kayong gumawa ng ganyan. Okay, so yun, mga kalbil, masaya ako. Okay, nagdasal talaga ako kay Lord God na maayos. Yung Food Panda account ko, ito na nga, naayos na. So yun, thank you Lord God. Tapos yung GrabFood ko rin, no? Na-activate na rin yan. Yung GrabFood account ko kasi medyo malalayo pa no? Pero tsatsagayin ko siya na ibiyahe rin. Tapos yung Food Panda account ko, yan talaga yung ibabiyahe ko. Kasi doon ako sanay Pero GrabFood, medyo okay na rin. Na ibiyahe ko na rin, na delete ko lang yung video. Pero yun, nagpapasalamat ako. At nagdadasal ako na wala na maging problema yung Food Panda account ko. Tsaka yung GrabFood account ko, wala maging problema. Tapos, maging regular yung GrabFood account ko. Okay, so yun, mga kalbil, masaya ako. So, hanggang din na lang mga kalbil. Maraming salamat sa panonood mga kalbil. Please like, comment, please share, please click yung bell button ko, mabe. Ha! Reagan, para update kayo pag may bago upload tayong video sa muli mga kalbil. God bless you, God bless you, bye, OG. Bao ng headset!